Minority na utakan na naman ng Brave 13, binoykot na, ligtas na sa kudita, iyak minority dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na matutunghayan natin ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nako, nautakan ni Cayetano ang minority na sila One Bull at sila Pinky. No, hindi. Ayan, syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa Boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Munting Kaalaman. Ayan, syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Munting Kaalaman, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Munting Kaalaman. Ayan, yung nakalagay Munting Kaalaman. Ayan, ipagpatuloy natin. Sinipot kagahapon at tila bagay binoykot, no? Nautakan sila kasi baka magkaroon ng kudita, no? Yung kudita ata na gagawin nila palitan si SP Alan, naudlot, no? Pero hindi naman daw kudita kasi niya, kulang pa rin sila sa numero. Pero bago ang lahat mga kaboses, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, siguraduhin nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga maiinit, makabuluhan at napapanahong balita at videos namin. Kasi kung magkukudita, dapat kumpleto sila, no? Pero baka may surprise sila, baka may bumalik dyan sa sobrang takot ng, kasi alam bakit? Nakakatakot ang sitwasyon na to. Ikaw, senador ka, may kasamang pamilya mo pag uwi mo, uhulihin ka ng kaso, siyempre ayaw mo makulong katulad ni Jinggoy, ayaw mo makulong katulad ni Batuan na inahanap ng batas. Siyempre ikaw gagawin mo, kahit minority ka o sino makakakampi ka ni Alan, nilipat ka sa kabila para hindi ka makulong. Maaring ganun eh. May ganun yun, eh. Kapag ganun talaga yung nangyari, is talagang parang walang prinsipyo yun, di ba? Eh, nasa sa kanila na yun kung sila lilipat. O, sana wag maka-apekto yun sa mga political career nila. Kasi sinimulan na nila yan. Kumbaga, panindigan na dapat nila yan sa majority kung sila kasama doon. Diba? Pero syempre, hindi pa rin natin sila masisisi. Minsan talaga, yung takot hindi matatanggal sa katawan ng tao. Kapag nagpadala sila doon sila matatalo. Diba? Pero kung talaga dito, kung sumipot ang majority, diba? At talagang ipakita nila talaga na kahit na ganito ang nangyayari sa mga kasama namin, patuloy pa rin kami dito sa majority at hindi kami matitibag, yun ang karapat dapat palakpakan. Diba? Kasi ang minority talagang tiwalang-tiwala na parang may lilipat sa kanila. Diba? Sabi pa nga daw, 3 eh. Diba? May ganung katwiran eh. Pero wag naman sana. Pero dito, nautakan sila ni Cayetano. Nag-walk out sila nakaraan. Okay lang sa kanila. Okay sa lahat. Nung ngayon, ito, binawian sila eh. Di ba? Hindi sila sinipot eh. O sabihin nyo, labag din sa batak. O, lamas-labag yun sa batas yung nag-walk out kayo. Kasi itong hindi nag-session kagahapon, kumbaga parang binoykot sila. Binoykot ang minority. Oo, may mali doon. Pero makatwiran yung ginawa nila. Unang-una, syempre, si Jinggoy, hinuli. Sa pagkakahuli kay Jinggoy, naniniwala ang karamihan kaysa sa mga senador, lalo si Senator Marcoleta, na si Jinggoy walang ganung kasalanan. Dahil unang-una, si Pinky, nasa Blue Ribbon pa, nagsabi, ano sinabi? Walang ebidensya. Di ba? Walang ebidensya na nagtumutukoy kay Jinggoy. Pero hinuli. Natatawa nga ako doon sa may bago silang salita. Ang nakakatawa nga dito mas nauna pa talagang nahuli si Jinggoy kaysa doon sa mga binabanggit na mga testigo eh. Di ba? Kaya nga yung sinabi nito ni Munting Kaalaman, kung yan man yung channel niya, paki-confirm na lang mga katunay, no? Kung talagang yun. Kaya nga yung sinabi niya, di ba, na wala naman ganong ebidensya na tumutukoy kay Senator Jinggoy dyan. Oh. So, kung tutusin, hindi dapat siya hinuhuli. At saka kung may mga kaso man, ano ba yun? Yung mga nakaraan ba yun? Binubuksan pa? Yan ang hirap eh. Pinapakita nila sa taong bayan na totoo talaga yung mga nadidinig namin. Yung mga nadidinig namin na mga alingas-ngas, parang nagkakatotoo na kapag hindi ka lumipat sa minority, is ang kaso mo magtutuloy-tuloy at makukulong ka. Pero kapag lumipat ka sa minority, hindi ka makukulong. Yun ang nangyayari. Kasi simula nang nabuo yung majority na yan, simula nang nagbago ang liderato dyan sa Senado, biglang nagkaganyan. Biglang nagkasunod-sunod ang kasuhan sa majority. Tapos sasabihin, wala kaming kinalaman dyan, hindi namin alam yan. Ano to, coincidence? Bakit dati hindi pa sila ginanyan? Yung sinasabi niyong may mga kaso dyan sa majority.
Di ba dapat dati pa? Inaksyonan nyo na sila? Pero bakit nyo ngayon inaaksyonan? Kung kailan nakita nyong matatagang majority, kung kailan nakita nyong ang dating majority ay naging minority na lang ngayon at pinalitan na sila? Para makabalik ba tayo sa liderato? O para meron tayong takpang basura? O ano ba? Di ba? Kayong mga didilis, galit na galit kayo sa flood control kayo ng flood control. Nung may hinuli sa flood control, galit pa rin kayo. Hindi, mali kayo. Kasi sa flood control, isa kauna-una, hindi didilis, hindi lang DDS hindi lang DDS na nagagalit. Yung mga natural na tao, katulad namin, hindi kami DDS, nagagalit din kami. Pero wala pang inuhuli sa big fish sa flood control. Kaya wag nyo lahat gagawin dito DDS. Ha? Dito hindi usapan DDS kasi yan ang naratibo nila eh. Pag hindi nila kaya kalaban nila, gagawin lang DDS. Para lahat ng kaya nila, ibibintang doon sa tao na yun kasi DDS at saka na. ano ba yung pinagmamalaki nilang mga nahuli? Ako nga, yung mga unang pinakitang mga nahuli dyan sa flood control project, ako hindi ko kilala eh. Minsan nga, may mga kinakausap ko, kayo ba kilala nyo yung mga nahuli doon sa flood control na sinasabi nila? Yung mga nakakulong? Hindi nga namin kilala din. Ganun din sinasabi nila. Eh ako nga, nagiging komento ko parang mga nagpapataya ng weteng yung mga hinuli. Oh. Ang kilala ko lang dyan si Bong Revilla. O kahit naman si Bong Revilla, hindi naman talaga nababanggit siya ng mga masyado. Tapos biglang hinuli pa. Ngayon si Senator Jinggoy naman. Oh. Samantalang yung mga pinagbababanggit ng mga testigo na paulit-ulit, nakita naman natin, hindi nahuhuli. Hindi nila napapanagot. Sila mismo ang ginagawa nila yung DDS yung tao. Katulad ni Martin, halimbawa si Tamba. Kung si Tamba bumaliktad, hindi nila kayang tirahan si Tamba eh. Para matira nila si Tamba, gagawin nilang DDS si Tamba. Gagawin nilang DDS yan, maniwala kayo. Di ba? Yan sila. O ngayon, ito tayo usapan. Dito, pinag-uusapan dito na kung saan flood control. Alam kasi, kaya sabi, ang mga DDS kanya, galit na galit sa flood control. Nung may hinuli sa flood control, si Jinggoy, galit na galit ka rin kayo. Ba't hindi sila magagalit? Kasi yung hinuli mali eh. Bakit? Alam nila tilapia uhulihin eh. Nahuli nyo dilis eh. Nahuli nyo sapsap eh. Diba? Biruin mo 500 million na kura ko talimbawa ni Jinggoy. Ibig ko pala sabihin, lahat ng pera sa kanya 500 million. Sa 1 trillion, yun na yung kabuha. Sipin nyo nga. Mas yung ebidensya kay... Tsaka si Jinggoy kasi, lagi sa sinasabi, hindi naman talaga matibay ang ebidensya sa kanya. Hindi naman siya yung talaga nagiging suki ng bibig ng mga testigo. Yung mga pinagbababanggit ba ng testigo, nahuli? Yung mga pinagbababanggit ba ng testigo, naimbestigahan? Napapanagot nila? Hindi. Nasaan na ngayon yung mga pinagbababanggit na testigo? Ng mga testigo? Wala. Wala silang naipakita. Tapos pinagmamalaki nila sila Jinggoy. Diyos ko naman, bakit naman? Sasabihin nila na, yan, may nahuli na. Ano pa bang inaano nyo? May nahuli na, mananagot na yung mga nasa flood control. Yung mga naunang nabanggit, nasaan na? Jinggoy mas malabo kaysa dun sa mga pinangalala, may mga ebidensya, ayaw nyo imbestigahan. Sige nga. Ibig sabihin si Saldico hindi totoo? Mas mabigat pa ba ang kaso ni Jinggoy na walang ebidensya may tuturo kaysa kay Saldico? Na chairman ng appropriation? Ibig ko palang sabihin, masisisihin mo yung construction worker na nagpapala, naghahalo ng semento, masuhulihin mo dahil yung bahay, gumawa ka ng bahay, no? Yung bahay, gumuho yung bahay. May mga namatay, halimbawa. May pananagutan doon, may pananagutan ng mga gumawa doon. Ibig ko pala sabihin, masisisihin mo yung naghahalo ng semento kaysa doon sa nagpagawa ng bahay, sa mga pumirma, mga nag-budget? Yung ba ibig yung sabihin? Yung ba ibig yung sabihin? Kasi ibig sabihin nun, hindi matibay yung materyales kaya gumuho. Diba? Masisisihin nyo yung construction worker na naghahalo lang ng semento, nagpapalitada lang, kaysa doon sa mga nagpagawa ng bahay? Yun eh. Kaya kami nagagalit eh. Yun eh. Hindi ho ba? Isang teacher nagkamali. Isang teacher nagkamali. Dahil may kasabuatan sa mga principal, may sabuatan silang ginagawa. Sisisihin ba yung estudyante? Yun nangyari. Chairman ng appropriation si Saldi. Mas mas maraming alam. At chairman ng appropriation, siya nag-create ng budget. Tapos walang sisi sa mga tauhan niya. Nga nagiging problema eh. Si Saldico, parang hindi nila pinaniniwalaan kung ano yung sinasabi ni Saldico. Diba? Kaya nga ako, lagi kong tinatanong eh. Ano ang dahilan ni Saldico para si Saldico ay magsinungaling? Kasi parang ang pinapalabas nila, sinungaling si Saldico. Lahat ng binabanggit ni Saldico ay puro gawa niya lang at kasinungalingan.
Kaya syempre mapapatanong, anong dahilan para magsinungaling siya? Unang-una, ang sinisiraan niya yung may mga pwesto. 'Di ba? Ba't niya sisiraan yun? Talagang magiging alanganin siya dun. Pwedeng gawin sa kanya ang di ba? Syempre kung siya is maninira ng tao o babanggit, syempre, mas papaboran niya kung sino yung mga nasa pwesto ang babanggitin niya, yung kalaban ng mga nakapwesto. Di ba? Dapat ganun. Kaso hindi ganun ang nangyari. Talagang maraming binanggit si Saldico na medyo hindi ata nagugustuhan ng mga tao na nagsasabi na nagsisinungaling si Saldico. Kaya ako parang walang dahilan para magsinungaling si Saldico, lalong-lalo na hindi biro-biro yun. Pwede siyang malagay sa alanganin dun. Di ba? Kaya anong dahilan niya? Although hindi ko siya pinagtatanggol. Alam ko isa din siya sa may kasalanan at dapat managot. Pero ano ang dahilan? Lagi kong tinatanong, ano ang dahilan ni Saldico para sabihin nilang nagsisinungaling lang si Saldico? Baka sabihin na naman, binayaran yan. O bata na ni ganito yan. Bata na ng mga ano yan. Talaga ba? Kahit naman halimbawa, sabihin mo, bata siya ng mga Duterte. Halimbawa lang kung lumipat siya sa mga Duterte, naging bata siya ng mga Duterte. Sino ba yung mas malakas pa rin ngayon? Sino ba ang may hawak ng makinarya ngayon? Sino ba ang mga nakapwesto ngayon? Di ba kayo-kayo lang? Di ba? Di ba dapat mas matakot si Saldico sa inyo? Di ba? Tsaka bakit siya matatakot kay Sara Duterte? Kahit nga si Sara Duterte, binabanatan nyo. Walang investigasyon sa mga 18 mali sa tauhan niya. Ni-stop niya, hindi ni-imbestigahan. Kung si Saldico talaga may kasalanan at gusto niyong tugisin, nasa Europe pa si Saldico. Kahit stop niya rito, yung mga dati niya stop, dapat ini-imbestigahan niyo. Wala eh. Totoo ba talagang inaano niyo si Saldi? Tinutugis niyo si Saldi? Totoo kaya? Di ba? Yung mga pinangalanan, pinatawag niyo ba? Kaya nagagalit ang mga DDS. Hindi lang DDS. Kaming mga ordinaryong mga mamamayang Pilipino na iinis nagagalit kami sa nangyayari. Tama yan. Hindi lang mga DDS ang nagagalit sa nangyayari. Pati yung mga ordinaryong mamamayan. Siyempre, yung flood control project, sa lahat yan eh. Lahat ng tao, basta ikaw, nag-aambag ka galing sa buwis mo, kasama ka na rin dyan. Kumbaga, kasama ka na rin sa dapat magreklamo, sa dapat maapektuhan. No, hindi tinitignan dito kung DDS ka, hindi tinitignan dito kung administrasyon ka, makaloyalista ka o makadilawan ka. Ang importante ang tinitignan dito, isa ka sa naging biktima dyan sa flood control na yan. No, dahil ang sarili mong pera ay ginamit sa kawalangyaan. Di ba? Di ba? Wala kasi ang nanguhuli, Bilyo Marcoleta, iko-connect mo, ipa-plunder mo. Kasabihin nyo, di ba? Wala sa katwiran tong mga to. Di ba? Nangaasar lang. Yung mga ibang vlogger dyan. Ito, panoorin niyo po to. Kung saan ang minority binoykot ng majority. Hindi nakabawi din sila. Parang nakabawi din. Pero nautakas siya ni Alan. Kasi itong pagkakataon ito, mga kababayan, itong Lunes sa gahapon na sesyon, hindi alam kung magkukudita o hindi. Pero para sigurado, nautakan sila ni Alan at ni Marcoleta na boycott sila. Walang kudita nangyari. Ngayon, kasi pag nagkudita, hindi matutuloy ang 2 day before na mag-BBRC hearing si Marcoleta. Pag hindi natuloy, wala na mangyayaring investigasyon na naman tulad na nangyari kay Pinky na siya nakaupo. Tama? Kaya nga ang gusto nilang mangyari, sa Webes sila magpapakita. Tama yung ginawang strategy ng majority. No? Kaya kami, relax lang kami. Hindi kami apektado sa hindi pagsipot ng majority dyan. Huwag kayong mag-alala kasi laging kinakatwiran ng minority. Ang taong bayan. Binoto tayo, kailangan maghanap buhay tayo, pero kayo anong ginagawa? Ganun ang ginagawa, sinasabi ng minority sa majority. Pero kami na mismo taong bayan nagsasabi, huwag kayong mag-alala. Okay lang sa amin. Kasi alam niyo kung bakit? Sa Webes yung pinaka-importanting pangyayari. Yung investigasyon ng flood control project dahil yun ang gusto talagang malaman ng taong bayan. Tama, di ba? Kaya dito, napilit nila, wala nangyaring anomalyang kudita na yan, na allegedly na yan. At least para sigurado, mabibigyan daan ngayon ng hearing sa BRC sa
Isang araw na lang, isang tulog na lang, kinabukasan, hearing na. Diba? Matindi ang pasabog ni Senator Dante Marcoleta. Mabubuking talaga ang big fish. Yan na ayaw nila magpatawag ng mga tao na hindi pinatawag ni Pinky. Diba? Yan, nanginginig buong kalamnan hanggang buto. Hanggang sa pagtulog, hindi makatulog, binabango. Ano kaya magiging itsura ng minority, no? Pag narinig nila yung mga yun, no? Sigurado yan. Matitinding pasabog yan. Kaya ako, tututukan ko rin sa Webes yun, mga katunay. Kayo, tutok tayong lahat, no? Halos dahil sa flood control issue na to, yan niyahayag. Hintay lang kayo mga vlogger-vloggeran. Hintay lang kayo dahil dito niya makikita kung ano ang kapangyarihan ni ni Senator Dante Marcoleta. Sabihin niyo, walang utak? Walang utak, ba't nautakan kayo ni Cayetano at ni Marcoleta ngayon? Ha? Nasa na minority ngayon? Napatayan daw ng aircon, daming issue. Diba? O ito, panoorin nyo. Daming iyak ng minority. Tignan nyo itsura ni One Ball. Oh, nagpa-picture pa sila. Oh, picture. Alika, papost ko sa Facebook. Kasi nakaraang post namin, dami nag-heart eh. O, ibig sabihin, yung taong bayan, nakikinig sa atin. O, alika, picture ulit tayo. Yan sila. Kung anong mga bagay na susubukan nila makuha yung loob ng tao, gagawin nilang paulit-ulit. Di ba? Akala nila, oy, China, pag yung palang TIG, yung island ng China, pag kinampihan mo Pilipino, marami palang sisimpatya sa'yo. Kaya sila nasimpatyahan sa mga China. Ayaw namin ng China! Di ba? Ayaw nila ng China. Kasi nga marami sumisimpatya Pilipino pagdating sa island. Di ba? Ganun. Pero pag flood control, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nilang pag-usapan yan. Bakit? Oo. Alam niya, hati yung Pilipino eh. Hindi sila sigurado eh. Di ba? Tignan mo yung tsura ni Bukulo. Nox naman ang init ng ulo. Palakpakan kunwari. Palakpakan kami. Sisip-sip kami sa minority. Sa nangyari, sir, any statement? Di ba? Mga bayani ko, no? Pintayin mo ka, oh. Palakpakan kami. Papakita namin sa Pilipinas. Ito totoong mga senador. Mga senador na hindi nag-iimbestiga sa flood control. Sir, Sir Migs, tinatawag niyo po bang boycott itong nangyari? Nangangamoy rally, no? May naamoy lang ako. Hindi, ay baka naman sa panahon ngayon kasi paulan. Oo, maulan lang kayo. Ito lang, sa panahon kasi nag-rally, noong November 16, umulan yun eh. Nasa luneta ako nun eh. Ngayon maulan ulit. Parang nangangamoy rally, no? May naamoy akong rally. Yung rally, amoy ulan. Sir Baby. Sir Lisa, any statement, sir? Ma'am, sa nangyari? Senator Wayne. We'll have a joint statement later. Just wait for it. Pero Yan na yung madaldal eh. Si Erwin. Si Erwin ba to? Magkamukha ka si Rapi at si Erwin. personally, don't discuss it. Mag-Tagalog ka lang sa Pilipinas ka. Ano, bakit nag-English ka? Pinaparanggan yung mga Gen Z? Kasi mga Gen Z ngayon nag-English? Ano, kinukuha nyo loob ng mga Gen Z? Mag-Tagalog ka! Yung isa nga ako, natatawa ko eh. May post ng post. Yung isa, may post ng post. Alam nyo na yun. Yung Juding, na matandang Juding. Nag-post ng post siya. Sinisiraan ng Muslim, sinisiraan ng INC. Kung ano pilit sabi niya. No? Isa lang hamon ko sa kanya. Magpakita ka, sabihin mo sa video mo yan. Huwag mo sabihin sa caption lang. Nagpo-post siya sa Facebook niya, caption lang eh. Sabihin mo, mag-live ka, pakita mo sarili mo, sabihin mo na ito ako, ganito ang Muslim, ganito INC, ganito sila. Ba't mo sabihin ganun? Ba't mo? Bakit caption lang? Bakit? Pwede mo itanggi na hindi ikaw yun. Kaya caption lang. Di ba? O eto, ba't ka nag-English? Yeah. Another waste of Kinukuha mo loob ng mga Gen Z? taxpayers' money. Leads for the majority. Not sure what today. Nakita mo yung mata niya? Nakita yung body language niya? Tingnan mo yung mata ng body language niyo? Tingnan mo. Employee. Iba iniisip niya sa sinasabi niya. No, sir, pansensya na ha. Kami po yung mga taong palabasan ng Biblia. Pinagkalooban kami ng bagay na hindi nyo kayang isipin na kami na Tsaka parang yung ano niya, yung parang tingin niya parang hindi siya mapalagay, parang gano'n. isip namin. Sir, gano'n lang yun. Suspendido si Sandy pag hindi pumasok. Police, military, AWOL. Pag kami, Sir, huwag ka gagamit ng mga taong mga suspendido, mga AWO, Ang dadamay mga pa eh, no? yung mga police, gano'n. Sumisimpatya ka na naman sa mga yan eh. Gumagamit ka naman, magsasaka, mga pintor, mga vendor. Huwag gagamit yan, sir. Huwag gagamit ng ganyan, sir. Kinukuha mo loob ng mga yan eh. ganun-ganun lang. I mean, walang penalty, walang violations. Bakit yung nag-walkout kayo? Na pwede naman kaya pare sa sabi ni Senator Marcoleta, ginawa ba sa inyo? Nag-walkout kayo. Sabi niyo pa nga, mag-walkout ulit kayo eh. Oh. Kayo lang ba? Kaya nga nangyayari, parang bossing pa rin yung minority. Parang kahit na anong gustong gawin ng minority, dapat sila lang ang masunod. Di ba? Ngayon, kung gagawa ng kilos yung majority ng ganyan, kinaiinisan nila, nagagalit sila. Napaka-big deal na. Kita mo yung nangyayari sila, sa kanila ngayon, di ba? Inis na inis sila. Diba? Asa
Kumbaga parang parang natikman nila yung sarili nilang medicine. Yung ginawa nila sa majority, bumalik sa kanila, kaso nga lang hindi isang beses. Magiging 3 beses pa ata eh. Natwira nyo, sir. Sige nga. What happens next? No, we have to talk about it. And I think the reason why they didn't show up is support of Jimbo's struggle. And sabi ni Senator Cayetano, independence, Senator, independence. Hindi naman kami under sa executive, hindi under sa amin executive. Hindi naman under executive, pero under executive. I mean, sinasabi the reason why they didn't show us because parang mga nangyari at mga sunod-sunod, huli kay Jimbo, parang supporting the man. The ombudsman's just doing his job. Do you consider this as a boycott? The majority possession? I don't know if it's a boycott or whatever they want to call. Sana mahiya naman sila. Oo, may Bakit naman kayo? Hindi ba kayo nahiya sa pag-walkout nyo? Ibig sabihin, yung majority, no? Sa ginawa nilang yan, mahiya naman kayo. Hindi kayo nagkatrabaho. Bakit kayo? Diyan sa minority. Yung ginawa niyong pag-walkout, di ba nakakahiya yun? Di ba dapat mahiya din kayo? Parang iniwasan niyo yung mangyayari ng mga panahon na yun? Di ba? naman sila, talaga ba? O sige, sir. Ano mas nakakahiya? Yung nag-boycott ngayon, sir? O yung hindi kayo nag-iimbestiga, naging vice chairman ka ng Blue Ribbon? O, yung pa Hindi mo isa. inuobliga yung chairman na tayo naman mag-imbestiga tayo. Kaya nga nakita natin to, mga tahimik lang talaga to doon sa investigasyon ng flood control project eh. 'Di ba? Talagang pagtulpo kasi inaasahan natin talaga pagdating sa mga ganyang bagay kapag ang taong bayan ang naaagrabyado, talagang inaasahan natin tulpo ang mangingibabaw diyan. Tulpo ang makikipaglaban diyan, pero anong ginawa niyo sa amin? 'Di ba? Pinabayaan niyo kami. Binigyan kayo ng pagkakataon diyan sa Blue Ribbon, naging majority kayo. Pero anong ginawa nyo? May nangyari ba? Di ba? Sino ba yung mga nahuli? No? Ang mga nahuli na sinasabi nyo, hindi naman yan yung mga pinagbababanggit ng mga naunang testigo. Nasaan na ba yung mga pinagbababanggit ng unang testigo? Inimbitahan nyo ba dyan? Inimbestigahan nyo ba dyan? Di ba wala? Ano mas nakakahiya, sir? Sige nga. Sige nga. Ngayon, maaring nautakan kayo ni Cayetano, kaparaanan ko, sir. Yung ginagawa ni Cayetano na hindi umatin sa sesyon na na-boycott kayo, kaparaanan niya para sa akin. Bakit? Kasi kung umatin sila agahapon, maaring magkudita. Maari lang. Hindi natin sigurado, baka kasama ni Cayetano may bumaliktad. Hindi natin masasabi yan. Bilog ang mundo, ika nga. Pag may bumaliktad, sir, automatic, may majority ulit kayo. At kapag kayo na majority, sir, ang Wala Blue na. Ribbon lulusawin ulit. Wala At na. wala Wala nang nang investigasyon Blue mangyayari Ribbon na naman. Yung nakaschedule, Kung tutusin nga, parang gusto nila, di ba, yung nabalita dati, parang gusto nila tapusin yung investigasyon sa flood control at tutukan na yung impeachment ni BP Sara. Yung tipong hindi pa tapos talaga yung investigasyon sa flood control, parang gusto nila case closed na. Sus Mariosep. schedule ulit. Sir, wala nang Blue Ribbon investigation na naman. Tatagal na naman at wala pa pang magpapatawag na naman. Interparliamentary courtesy na naman ni Pinky. Yun ang mangyayari. Kaya ito ang pinakamagandang paraan. Madumi man ang paraan na to, mali man ang paraan na to, pero dito ang paraan na to kung saan safe na mangyayari sa BRC hearing. Matutuloy ang BRC hearing sa 2 araw na lang, 2 tulog na lang mula ngayon. Oo. Diba? Kaya sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin, matutuloy yung Blue Ribbon hearing. Dahil walang, at least safe tong ginawa nila Cayetano, nautakan kayo nila Cayetano, sir. Pero sir, I mean, we're paid. I mean, you guys are paying us for salaries. Then you don't come to work. may panawagan doon, sir, for the Senate to go silent para doon sa independence. Your response to that? No, of course not. You wait for a statement or a statement. Definitely not. What independence? We've been independent all along. We're not under the Senate. We're not under the executive. We're legislative, diba? We're different. We're 3 branches of government. And we're one of them. Sir, hindi nadadaan sa English yan, sir, ha? Mas manadaan sa Tagalog yan, sir. Mas maintindihan ng mga Pilipino kaysa English ka. I don't know what they're talking about the independence. We're independent ever since. Ano? Independence ever since? Talaga ba? Talaga ba? Ngayon ka lang naging senador? Huwag mo sila pagtanggol, sir. Hindi ka abogado nila. No, hindi bagay sa'yo magsabi na ever since. Sa simula pa lang. Ngayon ka lang naging senador, sir. 8 months ka pa, 9 months ka pa naging senador, sir. Wala ka, hindi mo kung sabihin sa sarili Feeling ba feeling? mo, hindi mo position magsabi yan. Maaaring pwede mo sabihin, mula naging senador ka, hindi ka hawak ng Malacanang. Naniniwala kami, mga tulpo, hindi hawak ng Malacanang. Naniniwala kami dyan. Pero yung kasamahan mo, tanongin mo, sir. Huwag ikaw. Kasi kung ikaw lang, ter, naniniwala kami, tulpo, hindi kaya hawakan ng Malacanang yan. May sariling ano yan. Okay, sige, granted, bibigyan namin sa inyo yan.
Pero yung ibang kasamahan mo dyan, sir, sigurado ka? Ano, pinamanipula kami ng Malacanang. Hindi ikaw, sir, kung sama sarili mo na minamanipula ka ng Malacanang. Sila, huwag ikaw. Sir, ikaw maaari, oo, hindi. Huwag mo damay sila, sir. Kasi, sir, sila, alyansa si Juan Bull sa si Pinky, tanda mo yan. Nasa alyansa ng Pangulo yan, sir. Ha? Tinaas pa kamay niyang dalawa na yan. Huwag niyong kalimutan, iboto, may boto. Di ba? Tulong ko na tato. Yung nag-uutal-utal lagi magsalita. Ano nangyayari, di ba? Tinaas ang kamay niya ni Bongit, yan si Pinky at si Juan Bull. O, kaya ibig sabihin, sir, nakakahiya kalabanin si Insan. Alyansa rin to eh. Pero niniwala ako, tulpo ka. Ibig sabihin, hindi ka nagpapakontrol. Kaya ano doon na kami, granted na kami. Sana nga na hindi siya nagpapakontrol. Nakita niya naman dati, di ba? Kitang-kita niya naman dati. Talagang kung magtanggol sa mga Duterte yan si Erwin Tulfo. Oh. Pero ngayon, no? Di ba? Nag-ilyansa siya. Tapos ngayon, iba na ang tugtog na sinasayaw niya. Sana nga hindi sila hawak o ano, 'di ba? Sana nga Tulfo pa rin sila. Kaya namin sa price na yan, na hindi ka kaya kontrolin ng Malacanang. Oo na, sige na, hindi ka kaya kontrolin. Pero wag ikaw, sila ang pinag-uusapan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Boses ng Bayan PH at syempre nato ngayon natin ang boses at video na nabigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Munting Kaalaman. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.